Oo, babe. Kararating ko lang sa pet shop para sa life jacket ni Bruce. Pakihintay na lang yung package ko. Malapit na yun i-deliver dyan. Bye. Uy, Vinny, meron ka bang bibilhin? O makiki-wifi ka lang? Siyempre, makiki-wifi lang. At ito na rin. Oops! Pasensya ka na, Steven. No ka ba? Ayos lang yan, Brad. Uy, mukhang mangingisda ka sa weekend. Sana marami kang isdang mahuli. Oo nga, sana nga, Steve-o. Hinihintay ko lang ma-deliver yung pamingwit ko. Ang Ketchum 3000. Sinong di mauhuli nito? Ayos yan. Sana nga dumating na to agad. Ha? Hindi ko kilala tong number na to. Papasok si Vinny Mancuso, isang binatang nangangarap ng isang payapang fishing vacation. Pero dahil kaya sa misteryosong text, malalagay siya sa alanganin, malapit nang malaman ni Vinny na kung minsan, isang maling click lang ang magdadala sa'yo sa dagat ng kapahamakan. Ako si Eva El Dorado at ako ang pinakamagaling na cyber detective sa mundo. Ang kaso ngayong araw, isang parting pamingwit, isang parte ng lubid, at walang singdaming pain. Tatawagin ko itong The Case of the Fishing Fiasco. Phishing, ang mapanlinlang na pagpapadala ng emails o iba pang mga mensahe habang nagpapanggap bilang mapagkakatiwalaang kumpanya para maloko ang mga biktima na magbayad, magbigay ng sensitibong impormasyon o mag-download ng malware. Delay ang package mo? Nako, kaasar to! Ngayong araw, para makuha, i-click mo dito. Huh. O sige. Sa madilim na mundo ng cybercrime, tawag namin sa mga clue ay flags. At ang tanging nakapansin lang sa mga flag na to ay ang pagong na nagngangalang wax. Kung pinag-isipan to ni Vinny ng mabuti, marirealize niya na ang mensaheng ito mas marami pang red flags kesa sa racetrack sa Nebraska. Ang hindi kilalang phone number, ang maling grammar, para bang pagmamadali, at isang link na walang palatandaan para makilala kung sino ang sender. Maliligtas ba ni Wax si Vinny sa pamingwit o kakagat si Vinny sa pain? At siya ang magiging sariwang huli ngayong araw. San ka pupunta? Bakit para ka nagmamadali? Halaka-lagot! Vinny! Ano bang ginawa mo? Anong ibig mo sabihin? Wala naman akong ginawa. Tiningnan ko lang yung status ng package ko. Phishing link yung pinindot mo, Vinny. Ano? Phishing? Wala naman akong pinindot na link ng phishing site. Mali! Hindi yun, Vinny. Hindi yung phishing na iniisip mo. Yung online scam ang ibig kong sabihin. Baka meron kang na-trigger na parang cyber attack. Natutunan ko yung tungkol dun sa cyber safety class ko dun sa day program. Tinuruan ka ba ng teacher mo kung paano makapigil ng cyber attack? Hindi, pero may kilala ako makakatulong. Aba, ang gagaling ng mga scammer na to. Pero hindi sila tulad ko na walang kasing galing. Yay! Naayos niya! Mabuti na lang boys, tinawagan niyo ako kaagad. Mukhang wala naman tong naging masamang epekto sa system nyo. At napaalam ko na to sa bangko nyo at sa mga kinauukulan. Nag-install na ako ng cybersecurity para makaiwas sa malware attack. Ano? Malware? Ano naman po yun? Yon ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang to. Software program ang malware na ginagamit ng mga cybercriminal para magnakaw ng impormasyon, manira ng operasyon, o kaya naman manghingi ng ransom. Kaya dapat huwag kang mag-click basta-basta ng link. Yung mga phishing scam nagnanakaw ng password, impormasyon sa bangko at kahit pagkakakilanlan mo. Ikaw nagturo nun sa akin. Bata ang husay mo. Naiintindihan ko na. Magdaan-dahan, maging alisto, at mag-isip bago mag-click ng links galing sa mga hindi kilalang number. Mas mabuti na ang nag-iingat. Parang pagsusuot ng life jacket. Di ba, Brucey? Naku! Teka! Bruce, Sandali balik mo lang! muna yan! Bumalik ka dito, May Bruce! marunong Bruce, kausap sa halika aso? boy! Natutuhan ni Vinny ang aral na palaging mag-isip bago mag-click. Pag may natanggap na di inaasahang mensahe, hanapin ang mga red flag. Pamilyar ba sa'yo ang sender? Hindi ba maayos ang grammar? Kahina-hinala ang link? Pakiramdam mo ba para yung nagmamadali? Ugaliing mag-double check ng text message sa pamamagitan ng pag-login sa official site. Kung sakaling magkamali, kumilos ka agad. Palitan ang mga password, makipag-ugnayan sa bangko at i-report ang scam sa mga kinauukulan. Kaya kung sa tingin mo na scam ka o di sigurado kung ang isang bagay ay talagang totoo, kumausap ng pinagkakatiwalaan, service coordinator mo o provider mo at hingi ng opinion nila. Mas maraming mata sa kaso, mas mabuti. Tandaan, sa mundo ng cybercrime, ang Regional Center ang inyong maaasahan.
Maging matalino, mag-ingat, at kung meron kang masamang kutob, magsumbong.